Good day guys! Trillion ang involved dito sa flood control anomaly and yet, pinakawalan ng star witness na si Secretary Bonoan. Nasa kanya ang center of gravity. Yan ang sentiment ni Attorney Vic Rodriguez sa nakaraang hearing sa Blue Ribbon Committee. Dito sa isa-share kong video ngayon. Sabi niya, kung talagang full accountability ang ipinaglalaban natin, hindi natin dapat binitawan si Secretary Bonoan. Marami tayong information na makukuha dito kaysa sa ipinalit na bagong DPWH secretary. Hindi ko tuloy maiwasan hindi ko maiwasang maisip kung may kinalaman dito yung ating president. Kasi alter ego niya si Secretary Bonoan, di ba? May tiwala naman ako kay Senator Marcoleta at hinahangaan ko siya. Sana nga lang huwag siyang magpadala sa dumi ng sistema ng gobyernong to at ng politika. Sabi nga ni Attorney Vic, huwag nating hayaang gamitin nila dito yung lagi nilang ginagamit na 4D. At ang meaning ng 4D na to deny, deflect, demolish, discredit. Kaya dapat ang Blue Ribbon Committee maging more prudent sa hearing na to. Panoorin natin si Attorney Vic Rodriguez. Komento ng iba, baka raw may plano, kahit ano pang plano mo, pirmis ka lang dyan, dating kinatawan, dating kalihim ng public works. So, huwag kang umuwi. Bakit pag ang ordinaryong tao pinatatawag nyo, tatakutin nyo, you are under oath? Bakit yung sekretaryo, pinauwi ninyo? Kasi nag-resign. Delikado po yan. At mamaya, tatalakayin natin, bakit delikado yan? Alam niyo yung Blue Ribbon investigation and any investigation for that matter ng kahit na anong komite o nung kahit na anong sangay ng gobyernong may kapangyarihang mag-imbestiga must not only be credible in itself. Must not only be credible in its process. Kinakailangan pati yung perception, how the public perceive the ongoing investigation, dapat yan credible, dapat yan papasa sa anumang duda ng sino mang mamamayan. Dahil pag kayo pinagdudahan, walang tiwala ang sambayan ng Pilipino. Pabalikin ninyo yung dating kinatawan ng public works. Kung hindi, ayaw kong sabihin, but objectively, we are all adults here, nag-uusap tayo sa tinig maisog, you are giving the impression na merong whitewash na magaganap kung hindi pa naganap o hindi pa nagaganap. Ayaw kong pangunahan, but you have to bring him back. You cannot just excuse him, dispense his presence sa hearing ninyo. Siya po yung star witness At itong aking ibinabahagi dito sa tinig maisog, I am just voicing out the sentiments of an even greater number of Filipinos, whether in the Philippines or abroad. Yan ang katotohanan. And speaking of abroad, nais ko lang pong pasalamatan ang ating mga hakbang ng maisog dito sa Australia, Melbourne specifically. Napakainit po ng aming Australia, sa Sydney part po sila. Yung 1.1 trillion, nawawala po yun Ano pong preba? Hindi ba 3 weeks or 4 weeks ago, sinabi ko na sa ating direktang ugnayan, yung 5.5 billion pesos na inilagak sa First Engineering Division ng Bulacan, fully paid na po yun. Fully paid na yung 5.5. And I think yun fully collected na rin, yung 5.5 billion. Pero gagawin pa lamang yung mga proyekto. O di nawawala. Di ba? Missing yung pondo. Pwede ka bang mangolekta in full nang hindi ka pa nagsisimula ng trabaho? At nandyan na po yan sa pagdinig na ginagawa ngayon sa Blue Ribbon. Kaya lang, missing nga po yung star witness May lumalabas kahapon na may inaalok na magsalita ka na at baka hindi ka ma-prosecute, gawin kang, kung hindi naman ikaw ang pinaka-guilty, maaari kang mag-state witness, etc. Pinakawalan nyo nga yung star witness Wala nang pinaka-star dun sa star na yun. Wala nang pinaka-star sa dating kalihim ng public works kung star witness ang pag-uusapan, kung sa dami ng nalalaman. Yun ang dapat alukin ninyo. Pinauwi agad, in-excuse agad, dinismiss agad, tapos aalukin yung iba, magsalita ka na. Pwede kang maging star witness, pwede kang protektahan, pwede kang bigyan ng immunity. Yung kalihim ng public works, yun ang may pinakamaraming nalalaman. Hindi ninyo dapat pinauwi agad-agad. Again, it will bring us back to how the Senate handled the investigation pertaining to the Mayor of Bamban, Mayor Alice Goo. Ang layo naman
Ito, binabaha ang Pilipino, namamatay ang Pilipino, trilyong piso ang pera ng Pilipino ang nawawala, kinukurakot. Pinauwi agad yung star witness. Hindi pa natatanong ng masinsinan. Hindi pa natatanong ng malaliman. Pinauwi na agad kasi raw nag-resign na siya. And effectively, as of September 1, separated from the department and government service na yung mama. Well, tama ho yun. Di wag ninyong tanungin nung bagay mula September 1, 2025 pataas. Ang scope lang naman ng investigation ninyo yung August 31 pababa. Yung taong 2023, 2024, 2025 at kasinungalingan na pwedeng sabihin na meron naman siyang inatasang sumagot on his behalf. Yun nga hong may katawan, yung may isip, yung may diwa, yung may pusong tao mismo, yung kinatawan, yung kalihim mismo. Nagkakautal-utal, nagkakabulol-bulol, natataranta, nabablangko, hindi na alam ang sasabihin. Lalo na kung sino man ang kanyang inatasan, aatasan o uutusan. If at all, the best na magagawa po noon, magkwento ng haka-haka. Pag hearsay po ang testimonya mo, wala pong probative value yan. Basura po iyan. Kaya hindi dapat binitawan yung pinaka-star sa lahat ng potential star witness or witnesses, yung dating kalihim ng public works, kung gusto natin na katotohanan, na full transparency at full accountability ang ating matutumbok dito sa ginagawa ng Blue Ribbon investigation sa 1.1 trillion pesos na missing pera ng mga Pilipino. Yan ho ang katotohanan. Yung investigation, alam kong mabigat. At under severe pressure na rin naman ang mga miyembro niyan, yung chairman, yung ating kaibigan at nakasama ng huling halalan. Subalit, naririto po ang sambayan ng Pilipino eh. Nagsasalita, nagsisigaw na eh. Nasa panig ninyo eh. Huwag na kayong mag-alinlangan. Gawin ninyo yung tama't nararapat. Yung investigation, hindi lamang ho yung proseso eh. Even, ulitin ko, yung perception, how the public perceive the direction and the conduct of the investigation, it must likewise appear credible and beyond reproach. Hindi pwede na magdududa ang sambayan ng Pilipino. Bakit? Talo po kami. Talo na naman ang mamamayang Pilipino. Sasaswelahin na naman. Wag naman sana. Kanya hindi dapat binitawan. Yung pinaka-pinuno ng istoryang ito, sa kanya dapat nakasentro at umiikot yung tanungan eh. Pinauwi eh. Again, let me bring you back to the investigation conducted during the 19th Congress ng Senado. Kay Mamban Mayor Alice Guo, talagang dinikdik eh. Tinanong kung sino yung kanyang mga naging kaklase, pati yata nung elementary, nagpakita ng larawan, dapat ganun kasinsin ang investigation. Hindi binitawan eh. Ito ring Blue Ribbon, hindi dapat ito lagyan ng timeline. At yung mga nag-grandstand, galit na galit, hindi masagot. Talagang hindi masasagot. Nung hepe nung pick-up, bakit daw hindi sinasagot ng DPWH yung sagot? May malay niya, pick-up siya eh. Tanungin mo yung katabi. Yung dating kalihim ng public works, hindi tinanong eh, pinauwi. Siya yung hepe ng departamento, siya yung alter ego ng Pangulo. Ganong kahalaga yung papel na yan. Kahit nagretiro yan, kahit nag-resign yan, hindi siya excluded, hindi siya dapat in-exclude, hindi siya dapat dinismiss, hindi siya dapat in-excuse. Masyadong maaga. Way too early, way too soon to excuse him, to exclude him, to exempt him, and to dismiss him from taking part in the Blue Ribbon investigation. Si Benji Agustin, hello Attorney Vic, watching po sa iyo. Tanong ko lang po, si BBM po ba, may pananagutan po ba sa kaso to? Yes. Yes. Alam niya, pinirmahan niya yung unconstitutional, invalid, immoral at unlawful na 2025 budget eh. At siya rin, yung unang-unang nagbida na 5,500 flood control projects. Iyon nga po, ulitin ko, huwag kayong lilihis sa tamang naratibo. Ginagamit nila yung 4D, yung deny, deflect, demolish, at discredit. Huwag ho tayong papayag niyan. Ano? So, yung investigation in itself, yung how the public perceives the conduct of the Blue Ribbon, it should appear credible and beyond reproach. Walang kaduda-duda dapat. Yung sinasabi po na like Caesar's wife, hindi lamang yung proseso po ng Blue Ribbon. The process must not only be pure, it must be above and way beyond suspicion. Dapat ganun kalinis. Blue Ribbon na yan eh.
Yun ang aking personal na pananaw. Kanya po tayo ay naglagay ng ating obserbasyon kahapon na hindi dapat pinauwi. Bakit pinauwi? Bakit in-exclude? Paano natin, how will you now fill in the blanks? Ano? How will you now put the puzzle together? Yung mismong pinakang malaking bahagi ng puzzle, wala na. Hindi na yan. Wala tayong matutunan, wala tayong pupuntahan dito. At yung sinasabi na meron siyang inatasan na sasagot on his behalf, uulitin ko. Kung yung mismong dapat tumugon ay nagkakautal-utal, nagkakabuhol-buhol, nagkakabulol-bulol, nabablangko, natataranta at wala nang masabi, lalo na yung kinatawan kung sino man ang iyong inatasan. Kahit abogado pa yan. Bakit? Yung mismong ang may nalalaman, walang masabi. Yung mismong nandoon sa sentro ng aksyon, walang masabi, walang masagot o ayaw sumagot Anong reliance natin doon sa inatasan niyang magsalita? Di wala. Walang sasabihin yun. Kundi haka-haka, kundi personal niyang kuro-kuro, opinion, sa tingin ko, sa pananaw ko, duda ko, hearsay po iyon. Ulitin ko, pag hearsay, no probative value. Basura po iyan. Wala pong laman yan. And if we will continue to pursue this direction, itong blue ribbon na ginagawa natin, it's throwing good money after bad. Public money po yan kuryente, pakain, lahat. Seguridad, aircon, lahat. Sayang Yung blue ribbon, ang ibig ho nating sabihin, should have been more circumspect, should have been more prudent in their approach of immediately dismissing, excusing, kung ano man, excluding, kung ano man ang sabihin nilang salita. Basta simple, yung pagpapauwi, hindi po dapat ganun kabilis They should have exercised more caution, they should have been more circumspect, they should have been more prudent, and not way too quick in, again, excluding, excusing, dismissing, or allowing the former DPWH secretary to be dismissed or excused from the proceeding. Hindi po nararapat. Bakit? Star witness po si dating Secretary Manny Bonoan. Yan ang kargado sa nalalaman. Yan ang maraming nalalaman. Ang pag-uusapan naman ho ay yung budget noong 2023, 24 at 25. Sino ba ang kalihim ng mga panahong iyon? Sino ba nagpatupad ng mga maanumalyang flood control programs? Dati ho kasi, hindi ba, konting bato, konting semento, tatayuan ka ng monumento. Ngayon ho, panay bato, walang semento, konting semento, walang bakal, panay buhangin, flood control na, dike na. Iyon, giba. Daanan lang ng medyo yung malakas-lakas na tubig, nagigiba. Ganyan po katimawa ang korupsyon, hindi lamang sa DPWH. I'm sure pasok ang napakaraming ahensya ng Executive Department, but hindi dapat pinauwi yung kalihim ng DP Blue Ribbon. Dahil importante na nandiyan yung dating kalihim. Why? Wala na pong kumpiyansa ang sambayan ng Pilipino doon sa mga sinertipikahan ng DPWH na maayos yung proyekto. What do I mean? Bukod po kasi sa flood control na tinira nila, hindi sinunod yung standard specification. Di ba? Tinira ho nila yung gamit, etc. Kung yung bakal pinalitan ng mas payat, panay buhangin pala, walang simento, walang graba. Paano po yung kumpiyansa ng ordinaryong Pilipino sa ating mga public school buildings na itinayo during the time of the former Secretary of Public Works? During the time of the former Undersecretary of Public Works that was dismissed most recently. Paano yan? Hindi ba't meron din pangamba na ang mamamayang Pilipino, ang mga mag-aaral, ang mga magulang ng mga batang mag-aaral, hindi lamang school buildings, lahat ng public infrastructure. Palaisipan na ngayon, ito ba ay naitayo according to the standards presented to the DPWH and approved by DPWH o tinipid din? Ang pundasyon kaya nito sapat ang lalim? Ang kapal kaya ng poste nito ay tama? Hindi po natin dapat biruin yan. Because the safety of our public school children and the general public who are using public infrastructure like public buildings, city hall, municipal hall, barangay hall, health centers, hospitals, kung ano-ano pa. Dapat ho yan, hindi tayo kampante. Safe bang gamitin yan? The soundness of the structure, the structural integrity of these public buildings are now also being doubted by many Filipinos. Kanya dapat yan, nandyan pa rin yung kalihim, dating kalihim ng public works. Sagutin niya yan. Yung tulay, yung mga bridges, yung mga roads, yung mga dike pa na hindi pa nai-inspeksyon. Tatandaan ninyo noong February 2025, di ba? Yung Kabagan Santa Maria Bridge bumagsak.
Hanggang ngayon, hindi nababanggit sa pagdinig yan. Iniiwasan, panay yung Diskaya, kung may kasalanan yung Diskaya, diinan pa ninyo. Pero wag nyo lang siyang gagawing solong poster girl ng korupsyon. Diba? Pati yung asawa niya, poster spouse ng korupsyon, yung Diskaya couple. Sumasakay ang daming sumasakay. Diba? Linilihis po yung istorya. Bakit nga yung center of gravity ng korupsyon ito, yung dating kalihim ng Public Works, in-excuse ninyo? Tapos ang ininalaglag lang yung Diskaya couple. Wala ho akong pakialam doon. Kailangan magbayad yun sa mamamayang Pilipino. Napakaraming kinurakot nun. Walang duda yun. Paano naman hindi binabanggit yung SunWest? Yung high tone. Ang dami-dami naglalabasan dyan. Bakit tayo magko-concentrate sa 15 lang? 15 lang yung malalaki na kuha. Meron pa sigurado marami pa yan. Kaya hindi dapat lagyan ng timeline itong ginagawang pagdinig ng Blue Ribbon. Again, balikan natin, template natin gamitin yung Mayor Alice Guo investigation. Yan ang dapat gawin nating sukatan. It cannot be shorter than how much time they have given that Mayor Alice Guo investigation. Human trafficking, pogo, kung may plunder, di ba, money laundering. Ito, sagad po ito eh. Now, going back doon sa bukod sa flood control, the safety of our public school buildings, questionably na rin ho. Why? No less than the Vice President Sara Duterte. Sinabi niya, yung SBP, yung school building programs, hindi ba? Isa ito sa naging dahilan at susi, ba't siya nagbitiw eh? Kasi yung school building programs ng DepEd, pinaghahatian ng iilan o 2 tao lamang. Yung Martin Romualdez at yung Saldico. At sinabi ito ni Vice President Inday Sara Duterte publicly. Pinagbigay alam niya kay Bongbong Marcos, kay Pangulong Bongbong Marcos. Anong ginawa? Wala. Sabi nga ni Atty. Rodriguez, hindi lang ang DPWH ang may ganitong anomaly. Marami pa sa executive agencies. At siguro, lahat na ng government agencies may mga anomaly. Kaya kailangan maging vigilant tayo, maging magpagmatsyag. Huwag tayong titigil ng pag-voice out sa mga nakikita natin. Karapatan natin yun. Hindi tayo pwedeng magpalinlang sa mga gahaman at sa mga buhaya, sa mga evil-minded na tao. Kailangan nating tumindig. Yun lang guys. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.